Maayong gabi mga kaigsunan diha sa Ginoo. So ning kagabion magtunaw sab kita og mga pulong nga ato ang gikutlo gikan sa balaang kasulatan. So ang ato ang pagatunan karon kadtong the victory of the cross. The cross may look like a symbol of suffering and defeat, but in God's plan, the cross is a place of victory. Dito makita ang gahom sa Diyos over sin, death, and condemnation. Sa Colossus 2:15 mao kini atong mabasa. He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in Him. No? Buti pasabot mga igsoon, gihukasan niya sa gahom ang mga magmamando og mga kagamhanan og iyang gipakaulawan sila sa dayag pinaagi sa iyang kadaugan. Now, Christ did not lose, Christ conquer ang kapildihan na himong pinakadakong kadaugan. Jesus conquered the power of sin and Satan so that those who believe in Him can have freedom. Now, the cross is the center of history. Ang cross mao ang sentro sa atong kasaysayan. Sumala sa Galatians 4:4 paingon sa 5, when the fullness of time had come, God sent forth His Son to redeem those who were under the law. Buti pasabot, sa dihang miabot na ang hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyahang anak aron pagtubos ni atong ubos sa balaod. The cross was God's plan. Ang pagkamatay ni Jesus sa cross was not an accident. No, dili ito aksidente. It was a part of God's redemptive plan. Sukad sa kaniadto, ang Dios adunay plano sa pagluwas sa tawo gikan sa sala. 1 Peter 1:18-20 teach that Christ was chosen before the foundation of the world. The cross divides history. Before Christ, humanity looked forward to God's promised redemption. Through Christ, salvation was accomplished. John 19:30, mingon si Jesus Christ dito ibabaw sa cross, it is finished. No, kung natapos na. Ang pulong nga it is finished, nagpasabot nga natuma na ni Jesus ang iyang mission of redemption. The debt of sin was paid. No? Natuma na ni Jesus ang iyang tahas sa paglukat, no, sana og kining pagbayad sa sala. So, niadto nga bahin mga kaigsuonan, ang mga sala sa mga katawhan, yan ang nabayaran pinaagi sa iyang dugo. The cross is the center of the gospel. Matud pa ni Apostol Pablo. 1 Corinthians 1:8, then the word of the cross is the power of God. Ang pulong mahitungod sa cross mao ang gahom sa Dios. Dili lang tan-aw sa cross as a historical event. We must see it as God's power to save us. Ang cross mao ang heart of the gospel. Christ died for our sin and rose again for our justification and victory. So pinagi sa pagkamatay ni Jesus Christ sa cross, mao kini nahitabo
The old has gone. Ang daang kinabuhi nawala na. Adunay bagong kinabuhi diha kang Kristo. Sumala sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Busa kun ang usa ka tawo anaa kang Kristo, siya bag-ong binuhat. Ang daan nangagi na, tanawa ang bago miabot na. No? Okay. The old life has passed away. Ang old, the word old nagrepresentar sa atong old sinful life, old habits, old attitude, old desires, an old way of living. Romans 6:6, our old self was crucified with Him. No, ang atong daan nga pagkatao gilansang uban kaniya. So ang daan atong pagkatao gilansang naman uban kaniya. So ang atong pagkatao karon is bag-o na, ug ang daan nato nga mga desire, mga kinaiya nawala na, has passed away. Kung kita naa kang Kristo, dili na kita kinahanglan magpabilin sa atong daang kinabuhi. The cross broke sin authority over us. We are no longer slave to sin. Dili na kita maulipon sa sala pa. For sin will have no dominion over you. Kay ang sala dili na maghari kaninyo. Ang victory of the cross gives us freedom. Dili pasabot, wala tay temptation. But sin no longer has the right to rule our lives. We must live in the new life. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Gilansang ako uban kang Kristo, dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo ang nagpuyo kanako. Now, ang victory sa cross should produce a changed life. Dili lamang kita makadawat og forgiveness. We receive a new direction and a new identity. Old life, sin, hatred, bitterness, pride, selfishness. New life, holiness, love, forgiveness, humility, obedience. Sumo ka na ang naa ka nato karon. Ang old life, wala na. Sin, hatred, nawala na. Bitterness, pride, nawala na. Selfishness, kining pagkadalo, nawala na. Ang new life ang nagpabilin mao ang pagkabalaan, pagkamahigugmaon, o pagka mapinasayloon. Live in the victory of the cross. Sa 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Mabuot pasabot. Salamat sa Diyos nga naghatag kanato sa kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. The cross is the center of history. Ang cross mao ang sentro sa God's plan of redemption. The old has gone. No, ang daang kinabuhi, kinahanglan biyaan. The new has come. Kita bagong binuhat diha kang Kristo. We live in Christ. Dili na kita magkinabuhi isip mga ulipon sa sala, kundi isip mga anak nga gitubos ni Kristo. So the cross was not the end of Jesus. It was the beginning of our victory. Ang cross dili katapusan. Ni Jesus kini mao ang sinugdanan sa atong kadaugan. Busa magani kaniya naman kanato ang pagkamadaugon ato kining i-maintain pinagi sa
pakiglambigit kanunay diha sa atong Ginoong Hesukristo. Daghang salamat ug nakatapos na usab kita sa hamubo nga kining pagtulunan. Apan nasahin ko nga kini labihan pagka matulunanon gayud nga pulong. Salamat ug God bless kanatong tanan.